pinagpala ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen! Ang lakas. Iba kasi pagka-online eh. Ngayon, on-site. God is good. All the time. Now, I'm just blessed to see everyone here today. And I know na meron tayong mga inaabangan na selebrasyon sa anong date yun? October 1. October 1. Yan. Alright. It shows that God is good talaga, no? Every time we celebrate ang anniversary. Amen. So before I start, natatanong muna ako sa inyo. Sure. Sure. Okay na po ba kayo? Amen! Sige. Knock knock. Jose! Kanya. Kanya. Kanya-kanya. Baka kasi lalo lumakas ulan eh. Kanya. Alam mo ba yung ibig sabihin ng kanya? Kanya. Sa kanya. Ulitin natin. Knock knock. Jose! Kanya. Kanya ako! Can you feel the love tonight? Ito na lang. Last. Knock knock. Jose! Shanghai. Shanghai mo! Alam niyo ba, paborito niyo ba yung Shanghai? Yes! Yan, yung Shanghai, di ba? Ulit, knock knock. Jose! Shanghai. Shanghai mo! Shanghai like a diamond. Nakalakas ang ulat niya. Alright. So, let's go. Basahin natin yung sa Psalms chapter 23 verse 4. Yeah. Psalms chapter 23 verse 4. Are we familiar sa verse na yun? Amen. Are you sure? Yeah. Basahin natin. King James Version, sabi dito, though I walk through the valley of shadow of, I will no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. So, we have this thinking na talagang pag Christian, sino mga Christian dito? Amen! Pag lahat ng mga Christians here, and lalo na kapag mainit sa Panginoon, di ba? We always think and believe na talagang everything will be okay. Di ba? Totoo naman yun. Everything will be okay. But not in a sense na nasa isip natin. Okay? Kasi nga, yung tanong, doon pa nga lang sa verse ito kasi sabi doon, the Lord is my shepherd, I shall not want. And then pagdating sa verse na to, even though I walk through the valleys of shadow, ibig sabihin, bilang Kristiyano, dadaan at dadaan ka sa valley. Alright? Actually, yung picture dito pa nga is when pag sinabing the Lord is my shepherd and He will lead me to the green pasture, ang nasa isip natin, yung magandang pasture, yung kulay green, may mga puno, may mga ibon, paru-paro, di ba? May mga duwende. Naging ano na yun eh. Naging Encantadia. Diba? So, akala natin ganoon. Pero actually, nung panahon ng Bible, imagine nyo sa Israel, it's a desert. So, pag sinabing God will lead you, di ba, to the green pasture, hindi kayo naglalakad sa may mga waterfalls, kulay green, ang mga damo. No, dadaan kayo sa mga mabato, delikadong lugar. Ang sabi pa nga, He will lead you, sabihin, merong bundok, may mga hills na dadaanan, pero hindi naman kailangan lalakpas, aakyat sa hill pababa kasi ang mga tupa minsan maaarte, hindi nila kaya. So ang tupa, gagawin, ang shepherd gagawin niya, hahanap pa siya ng magandang daan. Papunta doon. Imagine. So we have this thinking, pag Christian ay magiging maayos ang lahat, walang magiging problema.
Hindi po. Because as Christians, you will walk through the valleys of shadow of death. Amen. Amen? So, the Lord allows you, sandali lang po. Hello? Sabi dyan, the Lord allows you to go through battles. The Lord allows you to go through these challenges hindi para matalo ka. Amen. Alright? Kasi, ang gusto nga natin, masarap ang buhay. Ayan ang ginagawa ng mundo ngayon, napakadali ng lahat. Napansin niyo po ba yun? Yeah. Diba, napakadali na ng lahat. I-google mo lang, pindutin mo lang, ipasok mo lang sa microwave, naluluto. You know, everything is so easy. Alright? Kaya pag may konting challenge, feeling natin, parang bumabaliktad na yung mundo. Para ba, siguro galit ang Lord sa akin. Kasi ganito nangyayari sa buhay natin. No, but, the reality is, God allows you to go through the battle so that hindi para matalo ka. Amen. Alright? He allows you to go through the battle so that you will know who is with you. Amen. Ang tanong, No. kilala niyo ba kung sino ang kasama niyo? Yes. Are you sure? Yes. Malalaman natin mamaya. Alright, so He allows you to go to the battle so that you will know who's with you. Sometimes may mga tanong tayo, bakit nangyayari to? Bakit ito ang mga nakakasalamuha ko, mga challenges sa buhay? But you know, it doesn't mean the demons, Satan attacks you not only because you have done something bad. But do you know that Satan also attacks you even you're not doing anything wrong? You know that? Si Job, sa Job 1:8, sabi, then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? Diba? Sabi, there is no one on earth like him. Wow. Parang ako lang. He is blameless and, hindi pala, sorry. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Imagine, he is, kumbaga, matuwid na Kristiyano. Pero sabi pa ng Lord, have you tried si Job? Ibig sabihin, kapag may mga challenges sa buhay mo, may mga parang pagsubok, it doesn't mean na pinarurusa ka lang, no? God is putting you there so that malaman mo kung sino ang kasama mo. Amen. Amen? Kilala niyo ba kung sino ang kasama niyo? Yes, thank you, Lord So if you go through that battle, you will see the power of God. Amen. Amen? Naranasan niyo na ba ang kapangyarihan ng Panginoon? Amen. Alright? Yes. You know, if you will just be sensitive, even in small things, you will experience God. Sometimes kasi, ini-expect natin ang God kumilos pag big things. Pero pag small things, pag kaya mo, ikaw na. Kaya nga, umabot sa big things minsan. Kasi ikaw ang nag-in-charge dun sa small things. But God allows you to go through those battles so that you will know who your God is and you will know and experience yung power ng Panginoon. Naintindihan po ba natin? Amen. You go through that battles. God allows you to go through the challenges, you know, so that you can sing a new song to the Lord. Amen. Binigyan ka niya, inayaan ka niya dumaan dyan. Alam niyo, di ba pag masaya ka, kumakanta ka? Yeah. Sino rito ang may pinagdadaan ng problema tapos kumakanta ka? Amen. Amen. Pagka masaya, ayan, nakakakanta ka sa banyo. Di ba? Habang kumakain, habang nagsusuklay, nagme-makeup. Di ba? Nakakanta ka, pero pag may nangyari hindi maganda, ang iisipin sa'yo, parang nasisiraan na kumakanta ka na. Di ba? Kaya ko to! Kaya ko to! Di ba? But actually, you know, the more that we should sing to God. Alam niyo ba, pag, kasi, yung, biologically and scientifically proven, na pag tayo kumakanta, nakakatulong sa ating
chemical, electronical, something sa katawan niyo. Yeah, kasi niyo, pag kumakanta kayo, di ba, na-hype up ang inyong True. feelings, and energy, psychologically. So we see, so a song is there, God gave that song. Di ba? And even in the midst of problems, sometimes di tayo makapag-pray. Lagyan mo lang ng rhythm yung request mo sa Panginoon. Di ba? So my point here is this: God allows you to go through those challenges so that you can sing a new song to the Lord. Amen. Alright? Because every time we remain sa challenging situations, you know, we have the Holy Spirit with us. That's why He's called the Comforter. Amen? Diba? Sa John 14:26, but the Comforter, who is the Holy Ghost, whom the Father would send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Kasi hindi tatawagin Comforter kung there's nothing to comfort. Amen. God, comfortable ang Panginoon, His confidence sa atin to go through the challenges because He knows there's a He sent the Holy Spirit to comfort us. Amen. Sabi ng Panginoon, I will never leave you, nor forsake you. So, ibig sabihin, wala kang problema. Walang problema ang hindi mo kakayanin. Because the Holy Spirit is there to comfort us. Amen po ba? So, pag mayroong mga challenges nangyari sa buhay natin, well, face it. Alright? I think I have shared this last time sa online. Di ba, ang pinagkaiba ng buffalo sa mga baka? Mas masarap ang buffalo pag niluto. Ang buffalo, ang baka, pag may parating na bagyo, sila tatakbo palayo sa bagyo. Kaya, lalong tumatagal sila sa bagyo kasi pag naabot sila ng bagyo, kasabay na nilang tumatakbo. Pero ang buffalo, baliktad. They run towards the storm. So imagine, ganun kabilis na lang matatapos ang bagyo kasi sinasalubong nila. You know, pag merong bagyong dumarating, challenges, just face it. Let's run towards it. Why? Because we have the Comforter. We have the Holy Spirit with us. We have Jesus with us. We have the power of the Lord with us. Sabi sa Bible, He has given us His name, diba? To trample. He has given us the name to have the authority laban sa kaaway. Amen? Amen. So, we will never know if we go through that challenge, kung nilagpasan natin yung challenge pala, kung di natin hinarap, hindi natin tinanggap ng tama ang challenges sa buhay, you will never know that Jesus is enough para sa iyo. Amen. You have to know that Jesus is enough. Yung kanta nga natin nila Mami Daddy sa Saudi, ano yan? Only Jesus can satisfy my soul. Musicians. So, it is only Jesus who can satisfy us. Amen. So if we go through that storm, you will know that Jesus is enough sa buhay. Amen. Alright? And until na hindi ka nakakalagpas or pilit kang pumapalag, you will never know that all you need is Jesus. Amen. There's a lot of people now na maraming pera, pero di ba, ang daming problema pinagdadaan. Amen. So kung ang tingin natin, pera lang ang solusyon, hindi po. Ang GCash number ko po ay 0. Kung akala natin ang solusyon ay may magandang tahanan lang, kung ang akala natin ang solusyon, kung maayos lang sana yung daanan dito, kung meron lang sana akong ganito, kung may ganyan, no, it will never be enough. Amen. Bakit ang cellphone nga daw, mayroon namang mga bagong features, may bagong cellphones. Why? Because it will never be enough. These companies know na hindi tayo kontento sa cellphone mo na meron ka ngayon.
But if we face this, we will know that Jesus is enough sa atin. Amen. The day you find out that Jesus is enough, you will know that you have found the right treasure. Amen. You have found the right peace. You have found the right joy. Because Jesus is enough for you. Amen. Yeah? And yun ang pilit na sinisira ng kaaway sa atin. He doesn't want you to know, He doesn't want you to experience that Jesus is enough. Alright? Sabi doon, as I walk through the valleys of shadow of death, that's why when we go through that valley, kaliwat kanan merong death. In front of you merong death. Behind you merong death. Hindi hihinto ang mga challenges sa atin. The enemy would always drain you out. Mapansin nyo ba na pagka kayo ay hindi nakakapit sa Panginoon, nauubos tayo. Napapagod kayo. Di ba? The more you look at the problems, the more you feel weak. The more you feel parang may kulang. Because that's what the enemy wants. Because as we go through the battles, as we go through the valley, the death will try to pull your life out. Amen. Not until you know that Jesus is enough. Amen. We have to tap in to our Jesus. Diba? So, when you go through that hell, the challenge sa buhay nyo, when you go through that, hinarap natin, and then later on, naranasan mo na, oh, Jesus is enough. Amen. Satan can no longer destroy you. Amen. He cannot destroy you anymore. Amen. He cannot use your husband, your wife, your children, your work, whatever that is around you. He cannot use that against you because you know that Jesus is enough. Do you know that when you have learned and became satisfied kay Jesus, alam niyo ba, susunod ang lahat ng bagay sa atin. Amen. May influence natin ang mga nasa paligid natin. And then later on sila din, malalaman nila na, si Jesus lang talaga ang makapagsasatisfy sa akin. Di ba? So, Satan cannot affect our relationship with God. But do you know, bakit ba naaapektuhan ang relationship natin sa Panginoon? Sino ba dito ang merong relasyon sa Diyos? Amen. Pakitaas po ang kilay. Pakitaas po ang kamay. Yan. Tama. Lahat po tayo ay mayroong relationship sa Panginoon. All of us have this relationship because we want to experience Him and we're experiencing Him every day. Amen po ba? Amen. Pero bakit pag may mga challenges, parang naapektuhan yung relationship natin? Ba't parang nawawala yung tiwala natin minsan sa Kanya? Ba't parang lumalayo ang ating feeling, no, sa Panginoon? Because mali yung ating perspective pagdating sa relationship. Okay? Why? Ito yun. Alam niyo po, like what I said, pero nung kayo, lahat pa tayo mayroong relationship sa Panginoon, we said yes. Pero ba't parang naapektuhan? Because mali na yung ating pananaw. Alam niyo ba, ang magulang, hindi na niya kailangang i-build ang relationship niya sa kanyang anak. Because the moment na conceive mo ang iyong anak mo na siya. Amen. Meron na kayong relationship. Amen. Hindi mo na kailangang pagtrabahuhan yung relationship. Automatic there is a father to a child, a mother to a child. Okay? Meron ng relationship. And that the child is the parents. Kumbaga, sa akin yan, anak ko yan. Di ba? And the child, ito ngayon, and the child has to learn, pag sabihin natin, teka muna, paano kayong relationship?
how can I yung growing or paano ka? No. The child has to learn to grow in that relationship. Alright? So that it already you have the child has to grow in that relationship that is already made available sa atin. So ibig sabihin, ang mind kasi natin is I have to connect. Kasi para mabuo, if we say I build a relationship, ibig sabihin, kailangan kinikilala mo siya. Kailangan you spend time with him walking, meron kayong time na naglalakad, you talk with him every time. Kung ganun lang yung thinking natin ng relationship, then it becomes shallow. Kasi pwedeng mawala. Kasi magkaibigan lang kayo eh. Kasi na-build mo lang yung relationship mo kasi sa effort mo. Wow ha? Ang galing mo na. No. Our relationship with God is not because He just made an effort. God gave His life for us so that we will become His. And now it's our turn, or it's our job. Now we grow doon sa relationship na pinrovide niya. Amen. And that means yung relationship natin ay hindi mawawala. All we have to do is know our God. Know who your God is. Know kung gaano kanya kamahal. Know that He is enough for you and your family. And once you experience that, then you will understand, oo nga, hindi ko na kailangang pagtrabahuhan. All I have to do is just, Lord, thank you sa ginawa mo sa buhay ko. Lord, thank you. And you develop that and then you grow into that. Diba? You cannot build with God because God knows you already in and out. Kilala ka na ng Panginoon eh. For Him, there's nothing to build. All you have to do is grow. Grow in the relationship that I have given you. He has adopted us to be His son, to be His daughter. All you have to do is just play the role of a son. Play the role of a daughter. Play the role of a child. And then you will know Him. And that relationship mas magiging matibay. Amen? Kaya kapag meron tayong mga challenges na dumarating sa buhay natin, matatawid natin because we know and we know na tayo anak ng Diyos. Kaya sabi, habang may buhay, may pagsubok na dumarating. Nakakabal mo. Diba? Pinuulahin niyo ako. Habang may buhay, may pagsubok. Dahil yung pagsubok na yan, dyan natin malalaman at makikilala na ang karelasyon natin sa Yeso Cristo ay enough para sa iyo. Amen? Dahil ang kaaway hindi humihinto. He wants to pull you down. Sabi nga, as you walk through the valleys of the shadow of death, He wants you to walk through that because He wants to draw the life out of you. He wants us na tinan niyo ang mundo ngayon, di ba? He makes it, sabi, nagiging simple pa ang mundo ngayon kasi lahat ay touch button, but it's becoming more complicated and more complicated. So it's draining you emotionally, psychologically, spiritually. That's why God says, no, I want you to know. You go through, di kita iiwas dyan. Because I want the world to see na kahit anong gawin ng kaaway sa paligid, you are still connected with me. Amen. I am enough for you. Amen. Amen? Kaya si Lord ang solusyon natin sa lahat. Kaya kailangan ipa-found natin yung relationship natin sa Panginoon. Alright? But God is with you and God loves you so much. Amen. Kaya ulit, habang buhay ay merong Pagsubok. meron ng pag-asa. Kaya habang tayo ay nabubuhay, meron ng pag-asa kasi binigay ng Panginoon na yung ganyan.
Amen po ba? Ayun talaga. Alright? So mga kapatid, I want to sometimes remind everyone. Pag meron kasi mga problema, what happens is we are driven by what we want. Okay, pag dumating tayo sa pagsubok, sa bagyo, we are driven by what we want. Ito gusto kong mangyari. Wala kang problema yun. Bilang tao tayo nag-iisip, tayo nagpaplano. Diba? But we have to learn that there is God, there is Jesus na parating nandiyan. At sabi nga, we should be looking for what God has to offer, not what we want. Kasi, kaya tayo lalong tumatagal sa storm, lalong nawawala. It's because ang chine-chase mo na is yung what you think is what you want. Yung what you think na makakatulong sa iyo. But again, I always say this, we have a different mind. God, sabi nga, my thought are not your thought, my ways are not your ways. So we have to really depend on the Lord. Okay, mga kapatid? Kaya, again, I want to remind everyone the challenges in your life now, it's not there to make you weak. It's not there to make you suffer. It's there because God wants to say, I am enough. Amen. Come to me, those who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Amen. God wants you to understand the true rest is not the silence of your surroundings, but the true rest is having that peace Yeah. inside your heart, inside your mind. Amen. Because habang tayo ay nabubuhay, May pagsubok at pag-asa. habang tayo nabubuhay, may kapayapaan sa puso. Dahil ang Panginoon ay nandyan pa. Hindi tayo magkaisa-isa dito. Kaya kapatid, I just want to again give this to you. Our life, it's not disposable. God loves you so much. Okay, don't think na yung mga taong nananakit, yung mga problemang dumadaan, yung mga sa nangyari sa paligid, it's not there to harm you. It's not there to destroy. The enemy wants that. And sometimes you question bakit nangyayari ito sa buhay natin, but God has a better idea. Amen. Diba? God has a bigger plan. Amen. God has a lot of blessings in store for you. Amen. So, again, sabi nga, the Lord wants you to know that He is enough. Amen. And He wants you to know na hindi ka lang Kristiyano or member ng church. Anak ka niya. Amen. And I want you to grow in that knowledge, that knowing na ikaw ay anak ng Diyos. Alright? And then, you will experience so much blessing, so much goodness. And then, every Sunday, marami, pagkat kayo nag-fellowship, napakadami mo pang maite-testify. Amen. Diba? Because you know na I have been through a lot. I did not run from it, but I faced it, and now I can tell you what's in the storm, and I can tell you how Jesus became enough for me. Kaya God bless mga kapatid. And again, continue to worship the Lord, continue to praise Him. In everything that you do, keep on thanking Him. Amen. Pasalamat tayo sa Panginoon. Kasi things that you might not understand, mas maganda nga minsan yun na mga bagay na hindi mo naiintindihan na nangyayari sa'yo. Sabi nga, akala natin ang opposite ng faith is doubt. No? We think that the opposite of faith is doubt. Kasi ang doubt, parang nagdududa ka, wala kang tiwala. But the opposite of faith is certainty. Because when you say certainty, sigurado ka na. Kaya wala nang chance hanggang makapangusap sa'yo. Kasi sure ka na eh. Sure ka na sa naisip mo. Sure ka na sa plano mo. Sure ka na sa decision mo. And the problem, when you know it already, God cannot move. Kasi ikaw na magliligo. Ikaw na Ang advantage, kapag hindi mo alam ang kalsada,
Nakadepende ka sa asawa mo. Nakadepende ka sa ways. Nakadepende ka sa ways. Kasi yung ways mo tuturo ng left and right. There was an experience na may tinuturo si Waze, but then sabi ko, merong mas shorter mas ginawa ko yun. Yung pala, merong prosesyon na nangyayari sa kasama niya, mas lalo kaming naipit. Diba? Kasi you know it you're certain na mas malapit to. And of course, alam ni Waze kasi satellite siya. Diba? So, my point here is, mas maganda pa nga minsan yung hindi ka sure. Kasi you become more dependent sa Panginoon. Amen. You become more trusting sa Panginoon. Amen? Kaya yun, let's continue to thank God, let's continue to trust God, and let's have faith in Him. Amen? Let's bow our heads and close our eyes. Lord Jesus, we thank you. Lord, that you are our God. We thank you, Lord, that we are here today. The reason we're here today, Lord, because nakilala ka namin. Nalaman namin, Panginoon, na kami inyong anak mula nung tinanggap namin kayo bilang tagapagligtas. Lord, we just pray, Lord, that we grow, Lord, into that relationship. And Lord, that we experience you through those challenges. Na kahit anong iba to ng kaaway sa amin, Panginoon, we will not panic. Amen. We will not be afraid. We will not fear. But the more, Lord, kaming titingin sa iyo, the more kaming kakapit sa iyo. Because we want to tell the enemy that you are enough. Amen. The enemy will tell us, Lord, na you need this, you need that. Kailangan mo to, kailangan mo yan. But we want to tell him right now that Jesus is enough. Amen. Our relationship that we have with Jesus is enough. Because over all this, Lord, you are our provider. Amen. You are our Savior. Amen. You are our healer. Amen. You are our God. You are the God, Lord, who has saved us. You are the God, Lord, who has protected us, who has covered us with your most precious blood. You are the God, Lord, who has gone through the cross. Amen. Lord, receive, Lord, those wounds for us. Amen. Receive those nails for us. Lord, that you died on the cross for us. You are enough, Jesus. You are enough sa buhay namin, Jesus. Lord, if enemy is telling us, we need this, we need that, we need money in the bank, we need these people, we need to connect with this organization, but Lord, you are enough. The enemy will tell us you cannot move forward kasi wala ka nito. This will not happen in your life because wala ka nito. No, Jesus is enough. And we're telling you, Satan, right now, that our Jesus is enough. Everything you're saying is a lie. Everything you're saying has no power. Everything you're telling us has no strength. Because our Jesus is enough. Lord, we thank you so much. You are a good God. Lord, you are a great God. You are a loving God. We thank you for everything. And right now, Lord, we will become, Lord, people, Lord, who will testify. Who knows our life. Who knows, Lord, na mga pinagdaanan namin. They will know, Lord, that it is only you who has satisfied us. It is only you, Lord, na nalagpasan namin ang mga challenges na ito, Lord, because you have been our guide. You have been our shepherd. You have given, Lord, everything so that, Lord, we will be here today to testify about your goodness. Thank you. Thank you. In Jesus' name we pray.